2 Corinthians 5:9-10. Ito po yung sinabi. Kaya naman sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin, maging dito man o sa piling na niya. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Basbasan ng Diyos ang kanyang salita. Pwede na tayo umupo. Ang title po ng pag-aaralan po natin, sikapin nating malugod ang Diyos. So sa text po natin, sinisikap daw po ng mga apostoles na malugod ang Diyos. Okay, so tayo po ay marami po tayong nilulugod. Ano sa tingin nyo yung mga nilulugod po natin? Nilulugod po natin ang ating pinagtatrabahuan, ang ating employer. Nilulugod po natin ang ating partner sa buhay. Maging masaya. Pag sinabi pong nilulugod, gusto natin maging masaya po sila, matuwa sila sa atin. Yun po ibig sabihin ng nilulugod. At kung minsan nilulugod natin yung ating mga sarili para maging masaya naman yung ating mga sarili. Kaya wala namang masama. Ngunit higit po sa lahat ay lugurin po natin po ang Diyos. So yun po sinabi ni Apostle Paul na sila daw nilulugod, sinisikap nilang malugod po ang Diyos. Tayo pong lahat, sikapin natin malugod ang Diyos. Gusto nyo bang malaman kung paano natin lugurin ang Diyos? Okay? Bago natin pag-aralan kung paano natin lugurin ang Diyos, bakit ba natin kailangan lugurin ang Diyos? Sabi ng 2 Corinthians 5:10, doon pa rin sa text natin, sabi po rito, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. So tayo daw, tatanggapin natin ang haharap tayong lahat sa ating Panginoong Jesucristo at tatanggapin natin yung nararapat na kabayaran. Kaya dapat lugurin po natin po ang Diyos. Kasi kapag hindi natin nalugod po ang Diyos, ibig sabihin hindi po naging masaya ang Diyos po sa atin. Ibig sabihin hindi kontento ang Diyos. Hindi niya tayo nakitaan na nilugod natin siya. Naunawahan po ba natin? So paano ba talaga lugurin ang Diyos? So may 5 ways akong nilagay to please God. So number 1, naisip ko, malulugod natin ang Diyos kapag tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos. Di ba? Walang magulang na matutuwa sa kanyang mga anak kapag sinusuway palagi yung utos na ibinibigay mo sa iyong mga anak. Walang magulang na matutuwa. Matutuwa tayo kung yung anak natin sunod na lang ng sunod. Hindi mo naman siya inaabuso, ngunit sumusunod yung anak sa bawat utos mo. Ibig sabihin, nakikitaan mo siya ng pagmamahal, nakikitaan mo siya ng pagrespeto sa iyo. So katulad sa paglugod sa ating mga magulang, ibang tao o maging ating sarili, para malugod sila, ibinibigay natin ang kanilang mga hinihiling sa atin. Tulad sa mga magulang, malulugod sila kapag sinusunod natin sila sa kanilang gusto at hindi ating gusto. Gayon din sa Diyos. Kasi may gusto tayo eh. Ang tanong, yung gusto ba natin, yun din ba yung gusto ng Diyos? Sa ating mga anak, kung minsan napipilitan tayong sumunod. Kasi gusto ni nanay. Para malugod si nanay, susundin ko silang si nanay. Pero may gusto tayo. Di ba? Halimbawa, gusto kong mag-engineering. Gusto ni nanay, mag-doktor ako. Para malugod si nanay, para maging masaya si nanay o si tatay, mag-doktor na lang ako. Kasi yun ang gusto ni nanay. So, i-give up ko yung gusto ko para masunod yung kalooban ni nanay at saka si tatay. Gayon po din po sa Diyos. Para malugod ang Diyos, inilalagay natin yung kalooban, yung gusto ng Diyos sa ating buhay
para matuwa po siya sa atin. Sa John 3:22 sinabi, 1 John 3:22, at anuman ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Pansinin po ninyo na kapag nalugod po natin po ang Diyos, sabi po sa unang talata, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya. Bakit? Kasi nalulugod ang Diyos po sa atin. Gusto mo na matanggap yung hinihingi mo sa Diyos, pinapanalangin mo, lugurin mo ang Diyos. Walang pinagkaiba yan sa isang anak, sa kanyang magulang, nilulugod niya yung kanyang magulang. Hindi pa man humihingi yung anak, ibinibigay na ng magulang yung gusto po ng anak. Hindi po ba? At maraming naglingkod sa Diyos sa Biblia na hindi naman sila naging kalugod-lugod. Hindi sila naging kalugod-lugod. Bakit? Ginawa nila lamang yung kanilang gusto. Pinili lamang nila yung bagay na gusto nila na sundin sa kautusan po ng Diyos. Pinaka-example po natin po dyan ay si Haring Saul. May utos po ang Diyos sa kanya, pinili lang niya yung kanyang gustong gawin. Kaya ang tawag po kay Haring Saul ay Suwail. Amen? Ibig sabihin, partial obedience is still disobedience. Tandaan nyo po yan. Nakuha nyo po. Ayon sa 1 Samuel 15:22, sinabi po kay Haring Saul, sa pamamagitan ni Propeta Samuel, then Samuel said, does the Lord take pleasures in burnt offerings and sacrifices as much as He does in obedience? Certainly obedience is better than sacrifice. Paying attention is better than the fat of rams. Higit pang natutuwa o nalulugod po ang Diyos sa pagsunod kaysa sa mga sakripisyo. Anong kwenta ng sakripisyo natin kung wala namang pagsunod? Kailangan may sacrifice tayo at lakipan po natin po ng pagsunod para malugod po ang Diyos. Nagsasakripisyo na nga tayo, lubos-lubusin na natin. Samahan na natin ng pagsunod. Amen? Number 2, malulugod natin ang Diyos kapag tayo ay matibay na nananampalataya sa Kanya. Ano ibig sabihin ng pagkaroon ng matibay na pananampalataya? Paglagak ng ating pag-asa sa Kanya dahil alam niya ang ikabubuti natin. Katulad na lang sa mga magulang. Kung nagtitiwala sa iyo yung mga anak mo, tuwan-tuwa ka. Kapag hindi nagtitiwala yung anak mo, hindi ka natutuwa. Parang walang tiwala sa iyo. Hindi niya alam yung iyong kakayanan. Parang nagdududa siya, natutulungan mo siya. Diba? Masakit po yon. So gayon po rin po sa Diyos. Kapag ibinibigay natin yung buong pagtitiwala sa Diyos, nalulugod po ang Diyos, natutuwa po siya. Ibig sabihin, sa Kanya lamang natin ibinibigay yung ating pagtitiwala. 2026 na tayo. Yung iba binibigay yung pagtitiwala nila, yung napag-aralan po natin nung nakaraan sa horoscope, sa tarot reading, sa feng shui, sa manghuhula. Binibigay nila yung kanilang pagtitiwala sa pamahiin. Napag-aralan natin sa Diyos nang gagaling ang lahat. In the beginning, God created the heavens and the earth. Siyang may control po ng lahat. Ibig sabihin ay sa Diyos muna tayo tumatawag bago sa ating kaibigan o mahal sa buhay kapag mayroon tayong kailangan dahil alam natin siya lamang ang may kapangyarihan at kontrol sa lahat po ng bagay. Ano pa? Hebrews 11:5. Sabi po rito, sa pananampalataya si Enoch ay nilipat upang wag niyang makita ang kamatayan. Anong ibig sabihin niyan? Diretso ko muna. At hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Enoch, please God. Saan siya inilipat? Hindi na siya dumaan sa kamatayan. Na-rapture na siya, kinuha na siya.
Hindi siya dumaan sa kamatayan, flesh and blood, dinala siya sa langit. Si Enoch. Sabi ng Biblia, Enoch walk with God. Pag sinabing walk with God, paragi siyang agreeable sa sinasabi ng Diyos. Hindi niya kinukontra. Napakaganda, nakapiling mo ang Diyos lagi. Ang sarap-sarap, nakapiling mo ang Diyos lagi. Spend more time with your God. Ang sarap. Malulugod po ang Diyos po sa atin. Amen? O, sino nang gustong ma-rapture? Ako gusto ko na. Kasi hindi ka dadaan sa kamatayan. Hindi na natin aabutin yung Great Tribulation. Nag-post si Nick Vujicic, yung walang kamay at walang paa na evangelist. Alain mo, walang kamay, walang paa, evangelist. Nakapatong lang sa mesa. Mismong mga preso nakikinig sa kanya, hardened criminals, tumatanggap sila. Nag-post siya, pinabasa sa akin ni Pastora, tignan mo ito. Sabi niya, wake up. Itong nangyayari sa Greenland, sa Venezuela, kinuha yung si Maduro, nangyayari sa Ukraine at saka sa Russia. Okay? Yung sa Greenland, gusto niyang kunin yung Greenland para protection kapag nagkagera. Tapos, yung nangyayari sa Iran, yung lahat daw po nangyayari, kinote niya, Matthew chapter 24, and nations will rise up against nations. Sabi niya, malapit na. Ang sagot ko kay Pastora, sana hindi na natin aabutan yung Great Tribulation. Alam niyo po ba na may computation ng mga Bible scholars, hindi ko naman sinasabi na ito na iyon. Ibig sabihin, hindi ko sinasabi na yung sinabi ng mga Bible scholars, kumbinsido ako ng 100%. Kasi hindi naman ako nagbabase ng aking pananampalataya o paghintay na marapture ako dahil natatakot ako sa Diyos. Nagbabase, higit na mas maganda na nagbabase tayo sa pagsunod sa Diyos dahil mahal po natin po ang Diyos. Tandahan niyo po yan. Sumusunod tayo sa Diyos dahil mahal po natin po siya. Hindi sa natatakot po tayo. Amen? Sabi ng Biblia, matakot tayo sa Kanya kasi kaya niyang ibulig sa impyerno ang katawan at ang kaluluwa. Pero higit na mas maganda sumusunod tayo dahil mahal po natin po siya. Bakit ko ba sinabi? Sabi ng mga Bible scholars, magmula daw kay Adan at kay Abraham ay 2,000 years. 2,000 years. So may nangyayari daw every 2,000 years. From Abraham to our Lord Jesus Christ is 2,000 years. Yun ang sabi nila, may computation nila. Kwentahin mo daw yung kay Abraham para makwenta mo daw yun kung paano, ilan yung edad ni Adam. May computation sila eh. Ito naman kay Abraham to Jesus Christ is 2,000 years. Ngayon, ang taon po natin, anong taon tayo ngayon? 2026, di po ba? Okay. Nag-umpisa ang taon natin AD 1. AD 1. Okay? Year of the Lord meaning ng AD, hindi po after death. Year of the Lord, AD 1. So, nung si Jesus Christ, AD 33, ang year po noon, base sila, 33 years. Nung umabot na ng 1,000, 1,001, 1,002. Nung umabot na ng 2001, 2002, 2026. Tama po? Okay. Kung 33 years old si Jesus Christ nag-umpisa, yung taon, kinuwenta nila, 33 years old, kailan magkakaroon ng 2,000 years? Sino yung mga magagaling sa math? Brother Dexter, sino magaling sa math? 2036. 2033. Magto-2,000 years. 2033. Sabi ng mga Bible scholars, bago pa man bumalik si Jesus Christ, magkakaroon ng 7 years tribulation, 3.5 years tribulation, 3.5 years great tribulation. Pag aatras ka, sabi ng mga Bible scholars, 2026. Kaya gusto ko nang ma-rapture kasi ayaw kong abutan yung great tribulation. Kala sa great tribulation, mabubuhay na si Antichrist. Amen? So anong nangyari? Nilugod ni Enoch, ang Diyos, na rapture.
Lugurin natin ang Diyos kung gusto natin masama sa rapture. Yan ang katotohanan po dyan. Lugurin natin ang Diyos. Hindi ka pa man lang makapag-spend ng ilang oras sa gawain. Pinagpapaliban mo ang gawain ng Diyos, ngunit gusto mong pumunta sa langit. Paano malulugod ang Diyos niyan? O kayong sumagot, nagsasabi ba ako ng totoo? O nagsisinungaling ako? Nilugod ni Enoch, ang Diyos na rapture siya. The first rapture. Ano pa? Number 3, malulugod natin ang Diyos kapag naghahandog tayo ng pinaka-the best sa Kanya. Okay? Pinaka-the best. Yung the best natin, maaaring yung the best ni Sister Jessica ay hindi the best ni Sister Melody, pero siyempre pa rin na the best. Yun yung the best niya. Hanggang dun lang yung the best niya. Ang masama, hindi ginaganap yung the best. Alam mo yung the best mo, ngunit hindi mo ginagawa. Katulad na lang sa anak. Kapag ginagawa ng anak yung kanyang the best, hanggang dun lang yung mentality niya. Pero natutuwa yung magulang kasi ginagawa niya yung the best niya. Nakukuha niya po. So, bigay natin po yung the best. Bakit ba pag hindi the best? Genesis 4:4-5, but Abel brought some of the firstborn of his flock, even the fattest of them. Ibig sabihin, the best of his flock, the firstborn, the fattest. And the Lord was pleased. Nalugod ang Diyos with Abel and his offerings. But with Cain and his offerings, God was not pleased. Hindi nalugod ang Diyos. Amen? Kaya nagselos si Cain. Nakapasok ang masama sa kanya. Pero sa Abel, binigay po niya yung the best. Kaya tinanggap ng Panginoon. Ibig sabihin, tatanggapin lang ng Diyos at malulugod siya kapag binibigay natin yung the best. Amen? The best. Kailangan always the best. The best ng ating paglilingkod. Alam nyo naman yan kung yung binibigay nyo yung the best po ninyo. Diba? Si Cain hindi niya binanggit niya, the best yung binigay sa niya eh. Kaya nireject ng Panginoon. Okay. So may verse tayo dyan. Explanation kung bakit ba nireject yung offering ni Cain. Malakay 1:8, at pagka kayo'y naghahandog ng bulag na pinakahain, di ba kasamaan yan? Yan ibig sabihin. At pagka kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, di ba kasamaan yan? Iharap mo nga sa inyong tagapamahala, sa wikang English, gobernador. Kalulugdan kabaga niya o tatanggapin baga niya ang iyong pagkatao? Sino nagsalita? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Binasa ko lang. Kaya ibigay natin yung the best para matuwa siya. Amen? Ibig sabihin, anong binigay po ni Cain? Tira-tira, pira-piraso, walang kwenta, basura sa kanyang harapan, ibinibigay niya kay Lord. Tatanggapin ba ni Lord yon? Hindi. Gusto ng Diyos bilang Diyos, makitaan tayo ng nag-o-offer ng the best of ourselves, the best of our offering, the best of our time. Amen. The best of our everything. The best. Amen? Number 4. Maiksi lang to. 5 lang nilagay ko. Malulugod natin ang Diyos kung marunong tayong magpasalamat at magpuri sa Kanya. Diba? Kapag yung anak mo hindi man lang marunong tumanaw ng utang na loob, hindi tayo natutuwa. Gusto natin, at least man lang mag-recognize niya na yung hirap na pinagdaanan natin bilang mga magulang ay ma-appreciate niya. At least man lang ma-appreciate ng anak. So ilagay natin po doon. At least man lang ma-appreciate natin yung kahit na maliit na bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Okay, so bilang pasasalamat ni Haring David,
sa Diyos, ito ang kanyang ginawa. Anong ginawa ni Haring David? Nanalo po sila. Sa gera, nandun yung kamay ng Panginoon, di na sila nag-exert ng effort. Tinalo ng Diyos yung mga kalaban ng Israelita. Anong ginawa ni Haring David? At nagsayaw. Si David, hari po yan ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. At si David ay nabibigsan ng isang ipot na lino. Amen? Nagsayaw po si Haring David. Hari siya. Sabi ng asawa niya na si Michael, nasisira na yung ulo mo. Mga born again, nasisira na yung ulo nyo. Yan, hindi. Nauna na yung asawa ni Haring David, si Michael. Kahiya-hiya ka, hari ka, nagsasayaw ka sa harap ng iyong alipin. Sabi ng Haring David, hindi, mas pupurihin nila ako. Kasi nagsasayaw ako sa harap ng Panginoon. Dahil sa pasasalamat sa Diyos, bilang pagpupuri sa Diyos, nagsayaw po si Haring David. Kaya ang kanta, if the Spirit of the Lord that is in my heart, I can praise like David praised. Diyan po kinuha. Sumayaw po tayo sa harap ng Panginoon. Huwag natin pong ikahiya. Pagpupuri sa Diyos, itaas natin ang ating kamay. Psalms 149, 3-4, let them praise His name with dancing. Si David nagsulat, let them sing praises to Him to the accompaniment of the tambourine and harp. For the Lord takes delight in His people. Natutuwa ang Diyos sa mga anak niya na nagpupuri sa Kanya. Number 5, kuwan na tayo. Malulugod natin ang Diyos kung inuuna natin siya at hindi pinagpapalit sa kanino man o anumang bagay. Pwede ba ako maging diretsa at hindi maging sinungaling? Hinihiling ko ang iyong ipahintulot. Pwede ba ako? Unahin mo ang Diyos. Kapag in-invite tayo na sa birthday, igawain ng Diyos. Di ba? Kayang-kayang ibigay ng Diyos yung lechon. Kayang-kayang ibigay ng Diyos yung masarap na luto ni Brother Renan na, ano ba yung masarap na luto mo? Yung may igado. Oh, kayang-kayang ibigay ng Diyos yan. Di ba? Pag umaten ka rito, higit na mas masarap ang luto ng Diyos. Yung food, spiritually food prepared by God, ay higit na mas masarap. Pagkain spiritual po rito. Huwag natin pong ipagpalit. Sabihin mo, katapos na lang ng gawain, paulit-ulit na lang ako. Pagkatapos na lang ng gawain, kasi hindi nalulugod ang Diyos, sino yung unang nasasaktan? Sino? Ang Diyos, kaya mong ipagpalit, kaya mo pala akong ipagpalit, anak, sa isang plato ng pagkain, para kang si Esau. Hindi Esau na yung niluluto, si Esau na kapatid ni Jacob. Kaya galit na galit ang Diyos kay Esau, at si Jacob ang pinili bilang kanyang anak at pinangalanan siyang Israel, kasi si Esau pinagpapalit niya ang gawain ng Diyos sa isang plato ng pagkain. Kung gusto natin ang Diyos ay matuwa sa atin, lugurin natin siya. So may kwento akong ikikwento sa inyo, iiwanan ko po ito sa inyo. May isang violin. May isang violinista na maghusay siya. At nag-play po siya sa napakaraming tao, at sa kanyang pagpe-perform ay palakpakan po yung mga tao, natuwa po sila sa kanya, at nagsitayuhan po yung mga tao. Pero nagtataka yung isang MC, bakit yung violinista, nung nagpalakpakan at tumayo yung mga tao, bakit umiiyak yung violinista? Sabi niya, bakit ka umiiyak? Tingnan mo yung mga tao, nagpapalakpakan sila. Ayan o, nagtatayuan sila, bilib na bilib sila sa'yo. Bakit ka umiiyak? Sabi doon, tinanong yung violinista, alam niyo sagot ng violinista? Kasi yung aking master ay hindi natuwa, ni hindi pa man lang siya pumalakpak, ni hindi man siya nangiti sa aking performance. Kasi alam ng aking master kung saan ako nagkamali. Kasi siya yung nagturo sa akin. Alam ng master kung saan ako nagkulang,
Kasi nga siya yung master ko. Nakukuha niyo po ba ang moral lesson? Ang Diyos yung ating master. Alam niya kung yung binibigay natin ay kalugod-lugod sa Kanya o hindi. Kahit na pinagpupuri na lahat na tayo na bait-bait niyan. Di ba ang daming mabait, hindi naman sumusunod?